10,000 cash gift, nararapat bang simulan sa 60 years old? At hindi lamang ito pipiliin para sa 80, 85, 90 at 95 years old. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa ating YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. So ito na nga mga ka-vlogs, dahil nga po dito sa bagong batas, ang Expanded Centenarian Act or the Republic Act 11982 na pinirmahan at ganap nang naisabatas po, no? Pinirmahan ng Pangulong Marcos na nagbibigay ng 10,000 piso na cash gift para po sa lahat ng mga may edad na senior citizen, 80, 85, 90 at 95 years old. And alam ko marami ang natutuwa dito sa bagong batas na ito, dahil kahit papano ay nakakatulong ito para po sa pagbili ng mga gamot at bitamina, iba pang pangangailangan ng mga Filipino senior citizen. Bagamat marami ang natutuwa hinggil nga po dito sa bagong batas na ito, itong 10,000 piso na pamimigay sa ilalim ng Republic Act 11982. Meron naman po, or I'm sure marami din po ang hindi natutuwa, lalong-lalo pa yung mga nasa below 80 years old. Kasi meron tayong mga nababasa sa ating mga comment section sa ating mga videos at nag-message sa ating Facebook page na bakit hindi nilang gawin na simulan 60 years old, no, pataas yung pamimigay ng 10,000 piso. Bakit hindi gagawin na 60, 65, 70, no, 75 every 5 years hanggang maabot yung pagiging centenarian or 100 years old, na kung saan makakatanggap ng 100,000 pesos. Well, no, balikan po natin yung dulo or yung ugat. Bakit nangyayari or bakit naging batas itong Centenarian Act, no? Expanded Centenarian Act. Ito nga yung 10,000 pamimigay ng cash gift. Dahil ang original talaga na batas, mga ka-vlogs, no? Ang original na benepisyo na binibigay po na cash gift para sa mga Filipino senior citizen ay yung tinatawag natin na Centenarian Cash Gift, kung saan pagdating po ng 100 years old, no, ng isang Filipino senior citizen ay makakatanggap po siya ng felicitation letter mula sa Pangulo ng Pilipinas, no? Ang felicitation letter ay isang sulat ng pagbati na nakaabot kayo ng 100 years old, and makakatanggap din po ng tinatawag natin na Centenarian Cash Gift na 100,000 pesos. Bukod pa yan sa mga ibibigay ng mga LGU kung saan po kayo sakop mga ka-vlogs. Kasi per LGU, meron din yan silang hiwalay na binibigay, no, na halaga sa mga kanilang mga constituent na umabot sa centenarian age mga ka-vlogs. So yun po yung original Centenarian cash gift na 100 years old. Dahil nga po sa dami pong mga reklamo or dami pong mga suggestion na hindi naman lahat nakakaabot sa 100 years old
no? Hindi nakakaabot talaga sa 100 years old kasi ayon sa pag-aaral, bihira lamang ang aabot sa 80 years old ng mga Filipino, yung lifespan ng mga Filipino, no? I think sa babae is nasa 82 lang, and then sa lalaki is nasa 72. So hindi talaga, bihira talaga ang aabot sa 100 years old mga ka-vlogs. Kaya naman po, no, merong panukala sa Kongreso and kalaunay nasa Senado yung tinatawag na Expanded Centenarian Act na babaan, no, bigyan ng paunang cash gift itong mga Filipino senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 years old na bigyan ng 10,000 cash gift habang nag-aantay doon sa 100 years old sa pagiging centenarian mga ka-vlogs. And alam nyo, ilang taon po itong pinag-usapan dyan sa Senado, no? Maraming taon o ilang taon natin itong inaantay na magiging isang ganap na batas. At ngayon nga, no, buwan ng Marso, I think March 2, napirmahan na po ni Pangulong Marcos itong Expanded Centenarian Act or the Republic Act 11982 na magbibigay na nga po ng 10,000 piso na cash gift for senior citizen na exact 80, 85, 90 at 95 years old. So, ngayon po may mga suggestion bakit hindi na lang gagawin na simulan sa 60 years old. Well, malay natin mga ka-vlogs, no, na kasi nga step by step to malay natin sa susunod na mga taon ay merong isang mambabatas na magpapanukala na sisimulan na lang sa 60 years old yung pagbibigay ng paunang cash gift habang nag-aantay sa pagiging centenarian. So, antayin po natin yan mga ka-vlogs. Kasi totoo naman po na sa pagiging senior citizen, no, 60 years old, kahit nga po, no, sa mga hindi pa senior citizen, ako nga, nasa middle 30s pa ako, pero ang dami ko ng mga karamdaman na iniinda sa katawan, no? Meron tayong mga vitamins, bumibili tayo ng gamot, kung kinakailangan nagpapacheck up tayo sa doktor, kumakain tayo, yan. So as senior citizen simula 60 years old, marami na din yung mga iniinda sa katawan kasi alam nyo, during the young days, no, kabataan days natin, nagtatrabaho tayo, nagsusumikap, over fatigue, no, sa pagtatrabaho, talagang banat sa buto yung pagtatrabaho. Kaya hindi na nakapagtataka na pagdating sa 60 years old, pagdating natin kung saan tayo magre-retired na sa trabaho or sa SSS, no, kung may pensyon man kayo, may SSS man kayo, ipipensyon kayo. Kung wala naman, aasa tayo sa DSWD, aasa tayo sa gobyerno, doon sa DSWD Social Pension mga ka-vlogs. Kaya sinasabing marami talagang iniindang karamdaman yung mga tutungtungan sa 60 years old pataas. Hindi lamang yung mga 80 years old pataas. Lalong-lalo na yung mga edad na yun. So, yun po yung mga suggestion na ating nakikita, no, na sana merong isang mambabatas. Sana darating talaga ang panahon sa Pilipinas na ano na lang, no, simulan na lang sa 60 years old kung saan tutungtong talaga sa pagiging senior citizen ng isang Filipino. Bigyan na lahat, no, bigyan na lang lahat ng paunang cash gift na 10,000 mga ka-vlogs habang nag-aantay doon sa pagiging centenarian na makakatanggap ng 100,000 pesos. Para naman po ang ating mga senior citizen kahit pa paano ay meron silang mapagkukunan na pambili ng kanilang mga maintenance na gamot, mga vitamins, mga pang-grocery nila, ayan, pampa-check up, no, at iba pang mga pangangailangan nila, no, mga prime commodities and mga basic needs, no. So sana, no, may mambabatas na magpapanukala, pa-file ng bill na ibaba na naman from 80, ibaba na lang, no, sa 60 years old. Okay yun, no, sa ganang akin mas mabuti yun mga ka-vlogs. Kahit pa paano, wala nang selusan, wala nang sasama ang loob kasi hindi kasali. Bakit ganun yung edad na nasa batas?
no? Hindi pantay-pantay, no? Kung sinasabing senior citizen, lahat na lang, no? Para naman lahat ay matatamasa yung benepisyo sa gobyerno, no? Mga ayuda sa gobyerno na alam naman natin sa pagiging senior citizen, hindi natin alam kung hanggang kailan lang, no? Hindi natin alam kung bukas makalawa ay wala na yan sa mundo. At least makakatikim naman po ng iba't ibang programa at ayuda ng ating gobyerno. Kaya yun yung ating panalangin na merong isang mambabatas na ibaba na naman from 80 to 60 years old na talaga, mga ka-vlogs. Kayo, ano sa tingin niyo, mga Filipino senior citizen, no? Nasa Pilipinas naman or nasa ibang bansa na nakapanood dito sa ating video na ito, ano sa palagay niyo? Sang-ayon ba kayo na sisimulan na lang talaga sa 60 years old, no? Ang pagbibigay ng cash gift, wag na nang antayin sa 80 years old, 90 years old, 100 years old, baka matigok na tayo. Hindi na tayo makakatikim, no? Lahat naman tayo darating talaga ang panahon na matitigok tayo. Pero at least man lang, no? Paano tayo na walang pagsisisi, walang sama ng loob, no? Yun yung masaya, yung peaceful tayo na mamaya pa or lilisan sa mundong ito, no? So panawagan na din po natin sa ating gobyerno na bigyang pansin ang suggestion na ito, no, ang bagay na ito, mga ka-vlogs. So kung sang-ayon po kayo, i-type nyo ng inyong opinion, no, sa bagay na ito sa ating comment section na nasa baba. Pakilakip na lang po ang inyong kompletong pangalan para ma-shoutout ko naman po kayo sa next video na i-upload natin, mga vlogs. Kompletong pangalan at ang inyong address. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan kayo ng bagong idea, bagong kaalaman at napag-uusapan natin ang mga mahahalagang pangyayari at bagay na ating kinakaharap ngayon sa ating lipunan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.